Kayo ho ba ay naghahanap ng simpleng rice mill machine, mini rice mill machine, or portable na rice mill machine? Ito po ay perfect para po sa hinahanap ninyo na rice mill machine. Ito ay ang Shinong Rice Mill Machine. Ito ay gawa mula sa South Korea. Portable rice mill machine lang po siya. Ang brand nito ay Shinong, or ang model ay SN300R. Meron itong capacity na 300 to 350 kilograms per hour na palay. Input pa lang po na palay 300 to 350 kilograms per hour. Equivalent po yan sa 6 hanggang 7 sakong palay bawat oras. Hindi po siya ganon kalakas or karami yung output, pero meron po siyang 66% na recovery rate. Ano ba ang ibig sabihin ng 66% recovery rate? 100 kilos na palay na input, ang output na nito na bigas ay 66 kilos. Yun po ang ibig sabihin ng recovery rate. Ibig sabihin, 66% yung recovery rate niya. Pero minsan ang maabot din po sa 68%. Sabi po ng aming mga technician, kayang-kaya po niya up to 68% basta maganda po yung quality ng palay. Lalo na kung malinis. Meron kasi sa ibang probinsya hindi gumagamit ng mga harvester. Hindi masyadong marumi yung palay nila. Lalo na ngayon, kung harvester yung gagamitin natin, napakarami po yung mga dumi, maraming mga straws na sumasama doon sa harvest na palay. Kaya kailangan po talaga gamitan ng palay cleaner or paddy cleaner. Kaya meron sa set natin dito sa Shinong Rice Mill Machine, meron tayong set A. Ang Shinong Rice Mill Machine, meron po siya kasamang elevator at isang local made na palay cleaner, yung set A. Ang set B naman po, isang Shinong Rice Mill Machine, isang elevator, at meron pong kasama na made in Korea na paddy cleaner or seed sorter. Yun po, makikita nyo sa picture dito. Okay, 5-in-1 function na po ito. Ibig sabihin, meron na, kompleto na po siya. Hindi na po kailangan bumili pa kayo ng distoner, separate na machine, hindi po. Dahil naka-built-in na po sa machine na ito ang distoner. Ang trabaho po ng distoner, kahit na mga maliliit na mga bato, parang buhangin, white sand, na sumasama doon sa palay or sa bigas, ay kaya niya pong i-separate. Kaya niya pong linisin. Kaya malinis na po yung bigas. Ang kagandahan dito, dahil hindi po tayo gumagamit ng rubber rolls, urethane po yung gamit natin. Impeller type po kasi ang machine na ito. Mabawasan or maiiwasan ang pagkadurog ng bigas. Palay, bigas. Maiwasan po talaga dahil sa urethane or impeller po ang ginagamit natin. Hindi po tayo gumagamit ng rubber rolls. At pangalawa, meron itong built-in na elevator na umaakyat ng palay papunta doon sa polishing level. Alright, meron din po itong polisher, meron itong screen, meron din itong broken rice separator, husker. Yun po, 5-in-1 function na po siya. Kompleto na po. Ang kagandahan dito, kung gusto nyong magkaroon ng negosyong kiskisan at nagpaplano kayo na magbabay and sell ng palay, malaki po yung profit margin ninyo dahil ang bigas dito ay pwede nyo na po pang negosyo sa merkado. You can compete into tradings ng mga bigas dahil hindi po kayo mahiya sa quality ng bigas natin. Napakaganda po. Pangalawa is ang Shinong Rice Mill Machine ay di kuryente lang, hindi na kailangan ng 3-phase transformer. Depende po sa mga area ninyo kung hindi naman mahina yung supply, basta 220 volts. Hindi nagsu-shortage yung supply ninyo, hindi na po kailangan ng transformer. Maglagay lang po kayo ng 60 amperes na switch breaker exclusively para sa machine. 60 amperes, tapos yung wire is size 10
and then dalawang heavy duty na universal outlet, at least 20 amperes each. Yan, tandaan nyo po yan. Kapag mahina po yung kuryente sa inyo, as of our experience, hindi po talaga lahat dito sa Pilipinas ay standard yung supply. Meron yung iba pababa, bumababa, nagkaroon ng shortage. Minsan 190 volts lang, hindi aabot sa 220 volts. So kapag ganoon, kailangan nyo po ng transformer, at least 15 kVA na transformer. Kung wala naman pong kuryente sa inyo, pwede po kayong bumili ng generator, at least 15 kVA na generator. Pwede na po paganahin ang Shinong rice mill machine. So ano pa, plug and play lang po ang machine na ito. Kahit babae pwedeng mag-operate dito. So ayan, meron po siyang switch, dalawa lang po yung switch niya, on and off lang. Kahit isang operator lang pwede na. Mababa lang po yung lagayan ng palay, hindi na kailangan ng maglagay pa ng hagdan pataas para maglagay ng sakong palay. At ang space na makonsume ng machine ay nasa 5 meters by 4 meters lang po. Depende na po sa inyo kung gaano kalawak or kalaki yung space na paglalagyan ng mga sakong palay at mga sakong bigas. Depende po yan sa inyo. At kung kayo ay gustong mag-upgrade ng kunuhan, kung meron na po kayong existing na mga single pass na rice mill machine at gusto nyo magdagdag, pwede rin po. Depende po yan sa inyo. At kung meron naman po kayong mga malalaking machine, combined rice mill machine o plant type na rice mill machine, you can add this kind of machine para po makater natin yung mga maliliit na mga farmers. Yung kunti lang, kahit kalahating sako, isang sako, dalawang sako, pwede nyo po maipamil. Hindi po kayo malulugi sa kuryente dito. Napakatipid lang po siya sa kuryente. Alam nyo ba kung bakit? Parang gumamit lang kayo ng aircon na 5 horsepower. Maliit lang. So, ang horsepower ng electric motor na built-in sa machine ay nasa 3.3 horsepower plus yung sa machine na dagdag, all in all is 5.1 horsepower. Equivalent po yan sa 3.5 kilowatts. So, mababa lang rin po. So, ang babayaran nyo sa kuryente napakababa lang. Kapag tuloy-tuloy naman pong andar, of course, kumikita na kayo, kailangan nyo rin po bayaran yung kuryente, expenses, meron din po yan. Basta ito lang po yung tandaan ninyo, mag-separate lang po kayo ng at least 1 piso, 1 piso kada isang kilo na bigas na output doon sa machine. Diba, for example, ang singilan nyo is 4 pesos. 4 pesos per kilo ng bigas. Yung 1 piso na yon, separate nyo po yan. Ang 3 pesos, profit mo na po yan. Ang 1 piso, dyan po kukunin yung pambili ng spare parts, pangbayad sa operator or sa mga helper, at pangbayad sa kuryente. Yun lang naman po. 1 piso. At least 1 piso. Ano pa? Magkakaroon ka ng ROI. 5 to 6 months. ROI ka na basta tuloy-tuloy po yung operation. Ilang oras ba hanggang kailan mag-operate ang machine? Kayang-kaya po nito mag-operate ng 10 to 12 hours a day. 10 to 12 hours a day. Ibig sabihin, kaya niya mag-mill ng 60 to 80 kavans sa isang araw. 10 to 12 hours a day na operation. Hindi po siya mag-overheat. Kailangan nyo lang po, ang recommendation lang po namin, pahingain lang natin yung machine at least 15 minutes every 4 hours or every 5 hours. Parang tao rin na nagpapahinga or break time. Yun lang naman po. At ang good news is, ang machine natin, ang Shinong rice mill machine ay AMTEC test passer. Okay? Pumasa po tayo sa AMTEC test. Ang government agencies po kasi, tulad ng DILG, DOST, DIC, yung mga government agency na nagre-require ng license or AMTEC test. So, pumasa po tayo. So, wala na pong problema doon sa AMTEC test. Ayan po, nagde-deliver po kami kahit saan sa Pilipinas.
Mapaluzon, Visayas, Mindanao, meron lang po tayong delivery fee. May charge po tayo sa delivery. Paano naman po bumili? Just to inform me, message me, andyan po yon contact number natin. Tawagan nyo lang po ako or mag-message kayo sa cellphone number natin. Sa Facebook, meron tayong Facebook page, Shinong Rice Mill Machines. And then sa aking Facebook page also, Ian Canillas Vlogs at Ian Arcas Canillas yung Facebook natin. So, contact lang po kayo, message lang po kayo kapag meron po kayong mga katanungan. Maraming salamat po at kita-kits naman po tayo sa sunod nating mga video.